Marina! Sigaw ng ama ni Jeyo, paos at lasing ang boses. Nasaan ang pagkain? Nagluto ka ba? Ha? Agad na tumayo ang ina ni Jeyo. Oo, Ernesto, mainit pa. Kukunin ko. Bilisan mo! Umirap ang tatay niya, sabay hampas ng palad sa lamesa. Nanatiling nakaupo si Jeyo sa banig at nanigas ang buong katawan. Alam niya ang aral mula pagkabata. Kapag tahimik sa bahay na yon, ligtas siya. Kapag napansin siya, baka siya ang pagbuhusan ng galit ng kanyang walang kwentang ama. Ngunit ngayong gabi, tumama rin ang titig ni Ernesto sa kanya. At ikaw na bata ka! Anong tinitingin-tingin mo? Huwag kang ganyan kung makatingin. Agad ibinaba ni Jeyo ang mga mata at mahigpit na pinipisil ang kamao sa tuhod. Hindi naman po, tay. Sumagot ka ng maayos. At dumapo ang mabigat na kamay sa pisngi ni Jeyo. Kumalat ang hapdi nito sa kanya. Ernesto, maawa ka! Pagsusumamo ng kanyang ina habang inilalapag ang pinggan ng tuyo at kanin. Huwag mo namang pagbuhatan ng kamay ang anak mo. Bakit mo ba sinasaktan? Wala namang ginagawang masama. Nag-aaral ng maayos si Jeyo para makapasok sa eskwela. Eskwela? Mapait na tawa ng kanyang ama, sabay lagok mula sa bote. Anong silbi niyan? Akala mo ba may mararating yung batang yan? Wala, magiging katulad ko lang yan. Tandaan mo yan. Nalasahan ni Jeyo ang dugo sa kanyang labi pero nilunok niya yon. Hindi niya ibibigay ang luhang gusto ng kanyang ama. Ngunit sa loob-loob niya, mas masakit kesa sa sampal ang mga salitang iyon. Makalipas ang ilang oras, bumagsak sa sahig ang tatay ni Jeyo at tuluyang tinangay ng alak. Dahan-dahang gumapang si Jeyo sa isang sulok kung saan nakatago ang mga gamit niya. Hindi yung libro para sa edad niya, pero kaya niya na yung intindihin at nakuha niya lang sa mga nakalakal. Sinindihan niya ang maikling kandila at tinakpan ng palad ang apoy upang hindi magising ang ama. Namumugto pa ang kanyang mga mata mula sa sampal, ngunit hinayaan niyang dumaan ang mga yon sa mga linya ng aklat. Mahina niyang binigkas ang mga salita, minamanmanan na para bang yon ang makakapagligtas sa kanya. Biology? Bulong ni Jeyo. The study of life? Hindi ka ba matutulog? Bakit nag-aaral ka pa dyan? Tanong ng kanyang ina. Gusto niyang sabihin ang lahat na nangangarap siyang maging doktor. Pero alam niyang sa kanilang kalagayan, ang pangarap ay luho ng mayayaman. Nay, bulong ni Jeyo. Ayoko pong mabuhay ng ganito habang buhay. Ayokong maging katulad ni tatay. Nagniningning ang mga mata ng kanyang ina. Hinaplos nito ang buhok niya. Kung gayon, mag-aaral ka ng mabuti anak. Baka marinig ng Diyos ang mga dasal mo, Jeyo. Hindi ba ka, Nay? Mariing sagot ni Jeyo at mahigpit na hawak ang aklat. Gagawin ko po. Balang araw magiging doktor po ako. Lumipas ang mga araw na parang paulit-ulit na sugat. Gutom, takot, at walang humpay na pag-aaral ang mundo ni Jeyo. Sa eskwela, kinukutya siya ng mga kaklase dahil sa kanyang sirang damit at mga sapatos. Uy, Jeyo! Asan ng isang kaklase sa oras ng recess, sabay agaw sa notebook niya. Ang baho mo! Mabilis na tumayo si Jeyo. Ibalik mo yan! Ano bang ginagawa kong masama sa'yo? Itinulak siya ng bata, kaya nadapa siya sa alikabok. Gasgas ang tuhod, ngunit hindi siya umiyak. Tumayo siya, pinunasan ng dumi, at nang maging pabaya ang nang-aasar, bigla niyang naagaw ang notebook. Balang araw! Mahina niyang bulong habang papalayo. Makikita niyo rin tong inapi niyo. Pagsisisihan niyo talaga. Pag-uwi niya, malakas na naman ang sigaw ng kanyang ama. Nasaan ang pera, Marina? Nagbigay ako ng 1 linggo pa. Para sa bigas yon. Mahina, ngunit matatag na sagot ng nanay ni Jeyo. Magkano lang bang inabot mo? Nanlaki ang mga mata ni Jeyo nang sunod-sunod ang dagok na natanggap ng nanay niya. Napayuko na lang ito at nakataas ang mga kamay para ipagtanggol ang sarili. Tay! Sigaw ni Jeyo at agad na humarang sa kanyang ina. Tama na!
Itinulak siya ng kanyang tatay. Naglalakas loob kang sumagot sa akin. Lumayas ka sa harap ko. Muli siyang tumayo, niyakap niya si Marina kahit na nasasaktan siya. Sa huli, dumura ang ama niya sa sahig at itinulak siya. Walang silbi. Pareho kayong walang silbi. At sumuray palabas ng bahay, dala ang bote. Umiling ang kanyang ina habang umiiyak. Huwag mong labanan ang tatay mo, Gio. Lalo lang tayong masasaktan. Hindi ka na po kaya, Nay. Mariing tugon ni Gio. Balang araw aalis po tayo rito. Hindi niya na po ikaw masasaktan. Hindi tumigil si Gio. Bawat salitang binabasa niya ay isa ring talikalang napuputol. Bawat pangungusap ay isang hakbang palayo sa gapos. At bagaman walang naniniwala sa kanya, sa munting sandaling yon, mas maliwanag ang apoy ng kanyang pangarap kaysa sa apoy na nagliliwanag doon. Gio! Masigla ang tinig ni Charmaine, ang kaibigan niya at kababata. Nakatayo ito sa tabi ng bakod na kawayan, may hawak na maliit na basket, at ang maitim na buhok nakatirintas ng maayos. Pilit na ngumiti si Gio. Ang aga mo. Papunta na rin naman ako sa school, pero dadaan muna ako kay tatay sa bukid. Magdadala ko ng pagkain para sa kanya. Sagot ni Charmaine at magaan na tumalon palampas ng bakod. Heto oh, inabot nito ang isang supot na may mga lamang saging. May dala ko, sa'yo na lang, alam kong hindi ka pa kumakain. Sumalubong ang amoy ng pritong saging kay Gio. Charmaine, wag mo nang ibigay sa akin, baka pagkain to ng tatay mo. Marami naman yan eh, meron pa si tatay dito. Sagot ni Charmaine at simpleng nagkibit balikat. Tsaka alam kong tatay mo hindi naman kayo pinapakain. Alam yun ni Charmaine, usap-usapan naman sila palagi. Wala namang ibang ginawa ang tatay ni Gio kundi ipahiya, saktan at gutumin sila. Ibinaba ni Gio ang tingin. Kinuha niya kahapon ng natitirang pera ni nanay. Hinawakan siya ni Charmaine. Kumain ka, Gio. Kumain ka para maging malakas ka. Sandaling hindi nakapagsalita si Gio. Umupo siya sa hagdang kawayan at kumuha ng isa. Sa unang kagat, kumalat ang tamis sa bibig niya at agad na namuo ang kanyang mga luha. Salamat, bulong ni Gio. Lumipas ang mga araw na lalong naging bahagi si Charmaine ng buhay ni Gio. Kapag wala siyang lapis, ibinibigay nito ang kanya. Kapag wala siyang baon, hinahati ang tinapay. Kapag nadududa siya sa sarili, pinapaalala nito ang kanyang pangarap. Habang lumalaki, si Charmaine ang naging kanyang kasangga, karamay, kaibigan at kasama sa lahat. Kaya para sa kanya, si Charmaine ang iniisip niya palagi na ayaw niyang mawala sa kanyang buhay. Gio! Tawag ni Charmaine sa kanya. Lumingon si Gio at nakita si Charmaine na pumapagitna sa dagsa ng tao. May dala itong basket na halatang mas mabigat kesa sa payat nitong katawan. Basa ng pawis ang blouse nito at nakalaylay na ang tirinta sa dibdib. Ngunit sa kabila ng pagod, agading sumilay ang ngiti nang makita siya. Ang bilis mong maglakad, sabi nito at ibinaba ang basket na may kasamang buntong hininga. Akala ko mawawala ka sa paningin ko. Kumunot ang noo ni Gio. Hindi ka dapat nagtatrabaho rito, Charmaine. Lagi kang may pasa na mabibigat. Bahagya itong tumawa. Pinahid ang mga hibla ng buhok na dumikit sa pisngi. Hindi nakakamatay ang trabaho, Gio. Ang nakamamatay ay ang gutom. Bukod pa ron, kumikita ko kahit papano. Nakakatulong habang wala pa akong pasok sa school. Napailing ito. Kaya ka namang pag-aralin ng maayos ng mga magulang mo. Kahit mahirap kayo, nagsisikap naman sila para sa'yo. Umiwas ito ng tingin, kunyaring inaayos ang mga gulay sa basket. Hindi ba? Sabi mo, kailangan mo ng mga aklat? Nanlaki ang mga mata niya. Charmaine! Ngunit bago pa siya makatanggi, inilabas nito ang nakatiklop na papel na pera at pilit inilagay sa kanyang kamay. Heto, bilhin mo ang kailangan mo. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Pwede at tatanggapin mo. Matatag ang boses ni Charmaine pero malambot ang mga mata. Isipin mo na lang na regalo ko. Umiling si Gio at namumuo ang hiya sa kanyang dibdib. Paano ka naman?
Hindi mo ba kailangan to para sa pagkain? Wala ka bang pinag-iipunan? Saka pinagtrabahuhan mo to. Libro lang naman yon para makapag-advance study ako sa medicine. Pinag-iipunan ko naman. Hindi mo kailangan magbigay sa akin. Pero ngumiti lang si Charmaine. Kaya nga idagdag mo na lang yung binigay ko para mabili mo na. Alam kong gustong gusto mo yung librong yon. Isipin mong regalo ko na lang. Basta wala na akong regalo sa'yo sa Pasko ha. At kapag naging doktor ka na, libre paggamot na lang. Naninikip ang lalamunan ni Jeyo. Sobrang supportive talaga ni Charmaine pagdating sa mga pangarap niya. Mula noon hanggang ngayon, wala itong sawang tumutulong sa kanya. Pinaparamdam na mahalaga siya. Kaya nga kapag naging doktor na siya, lagi niyang sinasabi na makakabawi rin siya rito. Babayaran kita balang araw. Bulong niya na lang. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Charmaine. Hindi mo kailangan gawin yon. Regalo nga yan. Hindi ko matatanggap na regalo tong mga perang binibigay mo. Mariing sabi ni Jeyo. Kapag naging doktor ako, ibibigay ko sa'yo lahat ng ibinigay mo sa akin at higit pa. Ngumiti ito ng marahan, ngunit hindi na nagsalita. Kaya binuhat na lang ni Jeyo ang basket para sa dalaga. Kahit yun man lang, magawa niya para kay Charmaine. Hindi naman kailangan magtrabaho ni Charmaine. Magsasakang ama nito, pero sarili naman ang lupa. Ang ina naman nito, nagtatrabaho sa munisipyo. 3 lang na magkakapatid, kaya kaya pang pag-aralin lahat. Ang dalaga ang matalik niyang kaibigan, pero sa paglipas ng panahon, alam niyang higit pa roon ang nararamdaman niya. Gusto sana niyang hawakan ang kamay nito kahit isang beses lang. Pero natigilan siya. Sa halip, naglakad siya sa tabi nito. Hindi pa pwede. Hindi pa sila pwede ni Charmaine na labis niyang minamahal habang wala pa siyang napapatunayan. Oo nga pala. Pupunta ako sa kabilang barangay bukas. Kinuha kasi ako muse doon. Sumali ako. May talent fee kaya go na. Nakangiting sabi ni Charmaine. Umismid naman siya. Sasama ako. Tumawa naman ito. Okay lang, lagi ka namang sumasama kapag may mga laban ako. Hindi naman nga kasi maikakaila na maganda si Charmaine. Suki na rin itong muse ng mga paliga sa basketball. Kilalang raketera sa lugar nila, kaya hindi masyadong pinagbabawalan ng mga magulang. Sanay na sanay ng rumampa. Ayaw niya yon, pero hindi niya naman pinipigilan ng dalaga. Nag-e-enjoy naman si Charmaine. Nandoon lang talaga siya para kung sakaling may bumastos, maipagtatanggol niya ang dalaga. Alis na kayo? Tanong ng ama ni Charmaine. Umayos ka rin Mamaya may marinig na naman ako. Hindi ko alam kung matutuwa ako madiskarte ka sa buhay habang bata ka pa. O hindi ako matutuwa kasi kung saan-saan ka raw nakikita. Malakas na tumawa ang dalaga. Matutuwa ka, tatay. Kasi kapag madiskarte, aasenso. Brainy na talaga at maganda pa ako. Mas mabuti makita niyo po ako kung saan-saan at nagtatrabaho kaysa lumalandi at nagpapabuntis. Malay niyo, mapayaman ko pa kayo. Napangiti si Jeyo sa mga sinasabi ni Charmaine. Tuwang-tuwa talaga siya kapag naririnig makipag-usap ang dalaga sa tatay nito. Halatang close na close at masayang pamilya. Hindi katulad ng tatay niyang lasinggero at palagi silang sinasaktan ng kanyang ina. Kinuha ni Jeyo ang mga gamit ni Charmaine. Ako na pong bahala kay Charmaine. Babantayan ko po. Lagi naman po ako nasa tabi niya para walang gawing kalokohan. Tumango ang ama nito. Salamat. Kaya kampante kaming payagan tong anak namin sa mga ginagawa. Kasi nandyan ka. Sige at mag-ingat kayo. Tiwala namin kami sa'yo, Jeyo. Nang makarating, hinayaan na lang niya si Charmaine na mag-ayos. Tumayo lang siya sa gilid ng basketball court at pinanood ang mga tao roon. Okay na, nakangitig sabi ni Charmaine na nakaayos at nakabihis na. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Jeyo nang tingnan ang ire-represent na team ni Charmaine. Hoy, Jeyo, bakit ka ba nakasimangot dyan? Natatawang sabi ni Charmaine. Bahagyan niyang hinila ang dalaga. Wala, gusto ko lang matapos na to para mahitid na kita pa uwi. Tumawa naman si Charmaine. Ang init ng ulo mo. Pinapawisan ng dalaga kaya kinuha niya agad ang maliit nitong fan mula sa bag at itinapat sa mukha nito. Si Jeyo na rin ang nagpunas ng pawis ng dalaga. Iniingatan niya para hindi masira ang makeup nito. Alam na alam mo kung paano ako pupunasan.
Maalaga ka talaga pagdating sa akin. Nakangiting sabi ni Charmaine. Napangiti rin siya at tiningnan ito sa mga mata. Ganun ka rin naman sa akin. Mahirap hindi maging maalaga sa'yo. Para kang si Dora. Halakhak naman ang sagot ng dalaga. Parang kinikiliti ang puso niya. Masaya siya kapag masaya si Charmaine. Bukod sa yumaman maging doktor, gusto niya rin na mapasaya ito at ibigay sa dalaga ang lahat ng kaya niya. Maya-maya may narinig siyang boses ng isang basketball player. Lapitan mo. Hingi ka ng account. May nagtutulakan. Napansin ni Jeyo ang titig ng mga ito kay Charmaine. Kinokontrol niya ang sarili pero tumindi ang pagka-alerto niya. May lalaki nga na lumapit ng may lakas loob at hinawakan ang bewang ni Charmaine para magpa-picture. Inis na tiningnan niyo ni Jeyo at parang gusto niyang baliin ang kamay na humawak dito. Kaya nang may mga nagtangkapang sumubok, humarang na si Jeyo. Tumayo siya ng mahinahon pero malakas ang presensya. Tumingala si Charmaine sa kanya at tinaasan siya ng kilay. Bakit ka humarang? Tanong nito at bahagyang natatawa. Pangit ang tanawin. Baka mapulyot ang mga mata mo. Biro niya, pero humarang lang naman para wala nang makaporma kay Charmaine. Pero talagang may lumapit pa. Hinila niya si Charmaine sa likod niya. Tama na. Hindi pwedeng magpa-picture. Ngumisi ng mayabang ang basketball player. Hindi pa kami nakakapagpa-picture. Huwag kang ang epal. Boyfriend ka ba? Hindi siya sumagot. Mas pinili niyang panatilihin ang katahimikan at hayaang si Charmaine ang magpaalis sa mga ito. Mabuti na lang, ginawa yun ng dalaga. Baka kung hindi, napaaway pa siya. Hinawakan na lang ni Jeyo ang bewang ni Charmaine. Sinuri niyang jersey nito at medyo naiinis siya sa tabas. Maliit, masyadong maikli, at halatang pinagpipiestahan ng mga lalaki roon ang mapuputing legs ni Charmaine. Alam mo, hindi maayos ang jersey mo. Sobrang ikli. Pinagpipiestahan nilang legs mo. Ani Jeyo. Okay naman to. Mas may mga revealing pa nga rito. Saka ito talaga, alangan namang magpants ako. Liga nga ito ng basketball, so dapat shorts or palda. Nagpo-protesta man, hindi na siya nagsalita pa. Hinawakan niya na lang ang laylayan ng damit ni Charmaine at inayos. Tumigil ka nga, Jeyo. Bulalas ni Charmaine at inalis ang kanyang kamay. Jersey lang yan. Kaya ko naman. Huwag ka mag-alala, hindi ako masisilipan. Lumubog sa mukha niya ang pag-aalala. Ayoko lang na mukhang awkward ka o tinititigan ka ng mga lalaki. Alam mo kung paano ang mga kaganapan dito. Ayoko nga sumasali ka sa mga ganito. Baka kung anong ipasayaw sa'yo. Nang magsimula ang rampa, pinanood niya si Charmaine. Nagpakita ang dalaga ng buong husay, may ngiti at may kumpiyansa. Nakita niya ang ibang mga muse na naka-heels, mas maganda, ngunit mas nagniningning kay Jeyo si Charmaine. Nakita rin niyang nanunukso ang ibang mga lalaki dahil dito, kaya nabuhay na naman ang inis niya. Nang pinasayaw ang mga ito isa-isa, napakaingat ni Charmaine na bagay na ipinagpapasalamat ni Jeyo. Hindi nito kailangang sumayaw ng sobrang sexy. Yung sayaw mo, sexy mo pa rin tingnan. Hindi napigilang sabi ni Jeyo. Tumingin ito sa kanya. Hindi naman, may mas malaswa nga ang sayaw sa akin kanina. Hindi nga ako nag-twerk, minimal moves lang ang galaw ko. Saka, ako ang nanalo so happy na ako at sa akin din ang cash prize. Iniling ni Jeyo ng mariinang ulo. Hindi nga malaswa. Walang mali pero sa mga tumitingin, kulang na lang dumugin ka. Pwede kang sumayaw ng ganun pero hindi sa ganitong lugar. Kaya ka nga nanalo, kaunting galaw lang. Mababaliw mo ng mga lalaki sa'yo. Umawang ang bibig ni Charmaine. Umiwas naman siya ng tingin. Hindi niya mapigilan ng sarili. Hindi niya naman pwedeng amining nagsiselos na siya. Bumuntong hininga si Jeyo. Tapusin mo ng pagkain mo para makauwi na tayo. At huwag ka nang sasali ulit sa mga ganito. Bakit naman? Paano kapag may mga offer? Sayang yun. Pera rin. Tugon ni Charmaine habang umunguya. Mariin siyang umiling at matamang tumingin dito. Maraming pwedeng pang sideline na pwede mong pagkakitaan. Kung kailangan mo ng pera tapos sa akin mo lang ibibigay. Huwag na lang sa mga ganito. Natawa ito ng bahagya. Okay naman kasi ang kita sa mga gig na ganito, saka nakakatulong din naman to sa akin. Pagkatapos nun, umuwi na sila. Gayunpaman, naiwan sa kanya ang isang damdamin.
May damdamin siyang hindi maamin pagdating kay Charmaine. Pero mukhang ang dalaga na rin talaga ang magbubukas sa mga damdaming hindi niya masabi. Bakit ganun ka kanina? Tanong ni Charmaine habang naglalakad sila pa uwi. Para kang boyfriend na nagsiselos. Gusto mo ba ako? Napalanok si Jeyo. Charmaine! Alam kong gusto mo ako, pero hindi mo lang maamin. Bakit? Gusto mo ba ako o hindi? O baka naman assuming lang ako. Umiwas ng tingin si Charmaine. Palagi ka na lang ganyan. Kung makabakod ka, akala mo tayo. Nagsiselos ka pero hindi mo kinaklaro ang feelings mo sa akin. Ano? Hindi niya na ito pinatapos. Hinalikan niya ito sa mga labi ng ilang segundo. At sa ilang segundong yon, naramdaman niya ang paganti nito. Nang maghiwalay, parang nalalasing ang mga mata nila pareho. Halik lang? Nang hihinang tanong ni Charmaine. Hindi mo na naman lilinawin? Mahal kita. Sinapo ni Jeyo ang mukha ng dalaga. Mahal na mahal kita pero alam kong hindi pa ako sapat sa'yo. Kailangan ko pang magsikap. Ayoko rin na may makasagabal sa pag-abot ng pangarap ko. Pero niyakap lang siya ng mahigpit ni Charmaine. Hindi ako makakasagabal sa'yo. Susuportahan kita palagi. At bakit mo ba iniisip na hindi ka sapat? Para sa akin, sobra-sobra ka pa. Ikaw lang din ang lalaking pinangarap ko. Mahal din kita. Simula ng araw na yon, naging sila. Masaya sila sa kanilang relasyon. Parang bawat araw, may kabuluhan na para kay Jeyo ngayong nobya niya na ito. Sa mga sumunod pang taon, nanatili si Charmaine sa tabi ni Jeyo. Para itong ilaw na patuloy na gumagabay sa gitna ng dilim ng buhay niya. Kung hindi dahil sa dalaga, baka matagal nang bumigay si Jeyo sa bigat ng mga pagsubok. Ngunit nang dumating ang pinakamabigat na dagok, ang pagkamatay ng kanyang ina, parang gumuho ang mundo niya. Jeyo, kumain ka na muna, mahinang sabi ni Charmaine. Umiling naman siya. Nasaan si tatay? Napakagatlabi si Charmaine. Nagsusugal sa labas. Napapikit si Jeyo sa sobrang galit. Madilim ang gabi pero mas madaling pa ang pakiramdam ni Jeyo habang nakaupo sa gilid ng kabaong. Tahimik na nakahimlay ang kanyang ina na parang natutulog lang. Ngunit alam niya na hindi na ito gigising. Sa bawat tingin niya sa malamig na mukha nito, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga huling sandali. Ang paghina ng boses, ang mga ubo na unti-unting kumikitil sa lakas ng kanyang ina, at ang mga salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw kay Jeyo. Mag-aral kang mabuti anak, balang araw magiging doktor ka. Hindi na napigilan ni Jeyo ang luha. Mabilis yung bumuhos at dumaloy sa kanyang pisngi. Bumagsak ang mga yon sa kanyang mga palad na mahigpit na nakahawak sa tuhod. Nanay, Mahina niyang usal. bakit mo ako iniwan? Paano na ako? Tahimik lang ang paligid at tanging mga hikbi at bulungan lang ng mga kamag-anak ang naririnig. Lumapit si Charmaine at umupo sa kanyang tabi at hinawakan ng balikat niya. Tahan na. Mahina at nanginginig ang boses ni Charmaine. Alam kong malungkot ka na wala ng nanay mo, pero kailangan mo pa rin maging matatag, Jeyo. Lumingon si Jeyo, basang-basa ang mga mata, habang nanginginig ang labi. Paano, Charmaine? Isa siya sa mga inspirasyon ko. Siya lang ang dahilan kung bakit ko kayang tiisin ang lahat. Tapos ngayon wala na siya. Kumapit si Charmaine sa kami ni Jeyo at pinisil iyon ng mariin. Hindi siya nawala para lang basta sumuko ka. Tuparin mo ang pangarap mong maging isang doktor para kahit wala na siya, maging masaya siya kung nasaan man siya. Alam mo naman na gusto niyang makita kang maayos ang buhay, di ba? Napayoko si Jeyo. Ramdam niyang tumatagos ang bawat salita ni Charmaine, pero masakit pa ring isipin na wala na siyang masasandalan. Ang kanyang ina ang laging nagtatanggol sa kanya laban sa tatay niya. Ang laging nagsasakripisyo kahit mahirap at ang laging nagsasabing, "Kaya mo yan anak." Charmaine, Mahina niyang sambit. hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Ang hirap. Parang wala nang silbi lahat ng ginagawa ko.
Kaya gusto kong magsikap kasi gusto ko siyang maialis sa buhay namin. Tapos hindi ko na pala mapaparanas yun. Umiling si Charmaine at pinunasan ng luha sa pisngi niya gamit ang panyo. Kaya mo, Jeyo. Huwag mong sabihing wala ng silbi. Ako nga nandito pa rin sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Gusto kong makita ka ring magtagumpay. Kasi naniniwala akong doon lang matutupad ang lahat ng pinaghirapan mo at ng nanay mo. Sandaling natahimik si Jeyo. Sa gitna ng sobrang sakit, ramdam niyang totoo ang sinasabi ng dalaga. Sa mga oras na yon, si Charmaine na lang ang natitirang sandigan niya. Salamat, bulong ni Jeyo. Kung wala ka, baka hindi ko nakayanin. Ngumiti si Charmaine kahit nangingili din ang luha sa mga mata. Ano ka ba, Jeyo? Lagi kitang susuportahan hanggang sa maging doktor ka, hanggang makuha mo ang lahat ng pangarap mo. At kahit lumipas pang maraming taon, nandito lang ako. Huminga ng malalim si Jeyo at muling tumingin sa kabaong ng kanyang ina. Unti-unti niyang pinahid ang mga luha, bagamat hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib. Nanay, Bulong ni Jeyo. pangako, itutuloy ko ang lahat. Hindi ko sasayangin ang mga sakripisyo mo. Gagawin kong totoo ang lahat ng pangarap mo para sa akin. Tahimik na nakinig si Charmaine at pinisil pa ang kamay niya ng mas mahigpit. Yan ang gusto kong marinig. Hindi mo siya bibiguin, Jeyo. Dumating ang ilang kamag-anak at tinawag siya para kumain sandali, pero umiling si Jeyo. Ayaw pa niyang umalis sa tabi ng kanyang ina. Kaya't nanatili silang dalawa ni Charmaine, tahimik na nakaupo at magkahawak ang kamay. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang bagay ang malinaw. Hindi siya nag-iisa. At sa gabing yon, habang nakatingin kay Charmaine, alam niyang may isa pang dahilan para magpatuloy. Pagkatapos mamatay ng kanyang ina, para bang tuluyang nagbago ang mundo ni Jeyo. Nawala ang kaisa-isa niyang sandigan sa bahay at naiwan siyang mag-isa sa piling ng isang amang walang kwenta. Wala itong pakialam sa kanya, kaya wala na rin siyang pakialam. At nang mag-asawang muli ang ama, doon tuluyang kumulo ang dugo ni Jeyo. Isang hapon, nakauwi siya galing eskwela at nadatnan ang isang babae sa kanilang bahay. Nakaupo ito sa harapan ng kanilang lamesa, nakangiti at abalang nag-aayos ng mga dala nitong gamit. Jeyo! Malamig na tawag ng kanyang ama. Iyan si Linda. Magiging kasama na natin dito. Wala naman siyang pakialam. Baka may bagong punching bag na naman si Ernesto. Umangat ang kilay ng kanyang ama. Oy, wag mong babastusin si Linda. Hindi mo siya nanay pero kailangan mong igalang. Hindi na nagsalita si Jeyo. Pero sa totoo lang, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibato ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya. Ngunit na naigang bigat sa kanyang dibdib, tumalikod na lang si Jeyo at mabilis na umakyat sa kanyang silid. Mula noon, hindi na siya gaanong umuuwi sa kanilang bahay. Kapag umuuwi man siya, tahimik lang siya at diretso sa kwarto. Walang pakialam kung sino ang naroon. At ganoon din ang ama niya. Hindi na rin siya pinapansin basta't huwag lang siyang istorbohin. Kaya mas lalo niyang ibinuhos ang sarili sa pag-aaral. Doon niya inilabas ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit, at ang lahat ng pangarap na iniwan sa kanya ng nanay niya. Sa bawat librong binabasa ni Jeyo, sa bawat pagsusulit na pinaghahandaan, para bang nakikita niyang mukha ng kanyang ina na nakangiting nagsasabi, "Kaya mo yan, anak." Hindi madali. Madalas ay bitin siya sa tulog dahil kailangan pa niyang magtrabaho pagkatapos ng klase. Kumakapit siya sa mga sideline, pagdi-deliver ng mga paninda sa tindahan, pagtulong sa isang construction sa tuwing Sabado, at kahit anong mapagkakakitaan para may maipangbaon siya sa susunod na linggo. At sa lahat ng yon, hindi nawala si Charmaine sa kanyang tabi. "Jeyo, kumain ka muna," sabi ni Charmaine isang gabi habang nakaupo silang dalawa sa waiting shed malapit sa kanilang school. Inabot nito ang isang supot ng pandesal na may palamang itlog at bote ng tubig. "Huwag mong gawing libro ang hapunan mo. Mangangayayat ka na. Ang pangit mo na." Napangiti si Jeyo, bagaman halatang pagod na pagod na. Salamat.
Kung wala ka, ewan ko na lang. Siguro, hihimatay na ako sa gutom. Umismid si Charmaine at kunwari nagagalit. Sira ka talaga. Huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Oo, gusto mong maging doktor pero hindi ibig sabihin yan ay kailangan mong sirain ang katawan mo. Napabuntong hininga si Jeyo at tumingin sa malayo. Charmaine, ito na lang ang meron ako. Kung bumigay ako, wala na. Ayokong sumuko. Para kay nanay to. Para sa pangarap niya, para sa akin. Basta, tandaan mo, bulong ni Charmaine. Nandito ako kahit kailan, hindi kita iiwan. Dumating ang panahon na kailangan niyang mag-apply para sa scholarship. Kinakabahan siya habang pinupunan ng application form. Parang bawat letra at bawat detalye ay nagtatakda ng kanyang kapalaran. Kung hindi ako makuha dito, Bulong niya kay Charmaine. baka tapos na ang lahat. Wala akong pera para sa kolehiyo. Hinawakan ni Charmaine ang kamay niya at pinisil iyon. Makukuha mo. Alam ko makukuha mo. Lahat ng hirap mo, lahat ng sakripisyo mo, hindi mapupunta sa wala. Sa araw ng submission, halos hindi siya makatingin sa opisina ng universidad. Bumiyahe pa sila ni Charmaine para roon. Nanginginig ang kamay niya nang ibigay ang folder at halos malaglag ang puso niya sa kaba. At pagkatapos noon, ilang linggo siyang halos hindi mapakali. Sa bawat pagising niya, sa bawat pag-uwi, lagi niyang iniisip. Hanggang isang araw, pag-uwi niya galing trabaho, nadatnan niya ang isang sulat. May tatak yun ng Universidad sa Maynila. Nang makita yon, agad bumilis ang tibok ng kanyang puso. Charmaine, Sigaw niya nang makita ito. nakuha ko ng result. Talaga? Anong sabi? Nanginginig ang kamay ni Jeyo habang pinupunit ang sobre. Para siyang mawawala ng malay sa sobrang kaba. Binasa niya ang laman ng dahan-dahan. Paulit-ulit na inuulit ang bawat salita para masiguradong hindi siya nagkakamali. At nang makita ang salitang congratulations, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Natanggap ako. Bulong ni Jeyo at halos hindi makapaniwala. Charmaine, natanggap ako. May scholarship ako sa universidad na gusto kong pasukan sa Maynila. Napatili si Charmaine at agad siyang niyakap ng mahigpit. Sabi ko na sa'yo kaya mo. Nakuha mo, Jeyo. Para bang nabulutan ng napakalaking tinik sa dibdib si Jeyo. Sa unang pagkakataon, matapos mamatay ang kanyang ina, nakaramdam siya ng tunay na kasiyahan. Nay, Bulong niya sa hangin. naririnig mo ba to? Gagawin ko ang lahat para maging nurse at susunod, magiging doktor. Humigpit ang yakap ni Charmaine sa kanya. Proud na proud siya sa'yo, Jeyo, at ako rin. Sobra. At sa gabing yon, habang nakahiga siya at hawak-hawak pa ang sulat, malinaw sa isip ni Jeyo ang isang bagay. Magsisimula na ang bagong kabanata ng kanyang buhay. At kahit mahirap, kahit puno ng sakripisyo, may dahilan siyang lumaban. Yon ay ang pangarap ng kanyang ina at ang matibay na suporta ni Charmaine sa kanya. Pero sa mga araw, bago lumuwas papunta sa Maynila si Jeyo, halos hindi siya mapakali. Habang mas lumalapit ang araw ng kanyang pag-alis, mas lalo siyang kinukurot ng takot at pangungulila. Sa isip niya, dapat ay masaya siya. Pangarap niya na yon, pero sa puso niya, natatakot na maiwan si Charmaine. Charmaine, Basag ang tinig na sabi ni Jeyo at halos ayaw na itong bitiwan. sa totoo lang, hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi ko alam kung kaya kong umalis. Tumingin si Charmaine sa kanya na magbibihis na sana. Nasa kubo sila at katatapos lang na may mangyari sa kanila. Hindi na lang talaga sila nakapagpigil, lalo na't nalalapit na ang pag-alis niya. Hindi niya alam kung kailan niya muling makikita si Charmaine. Hinawakan ng girlfriend niya ang kumot na nakatakip sa katawan nito. Jeyo, hindi ba't ito nang hinihintay mo? Ito ng pagkakataon mo para matupad ang lahat ng pangarap mo. Kung hindi ka alis, paano na? Sayang naman lahat ng pinaghirapan mo. Sumubsob si Jeyo sa leeg nito at piniga ng mahigpit ang kamay ng nobya. Oo nga, pero ibig sabihin, may iwan ka. Wala ka sa tabi ko. Hindi ako sanay na wala ka. Bumigay na si Jeyo, dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya na mapigilan yon.
Totoong may hirap para sa kanya na iwan ang dalaga. Sorry, Charmaine. Hindi ko talaga gusto na iwan ka. Gusto ko sana kahit saan ako magpuntay kasama kita. Umiiyak na rin si Charmaine, pero kahit nanginginig ang boses nito, pilit pa rin pinatatatag ang sarili. Jeyo, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi mo naman talaga ako iniiwan. Pansamantala lang to. Mag-aaral ka ron, ako naman rito. Pero pareho tayong lalaban para sa pangarap natin. Pero paano kung... Natigilan si Jeyo at mahinang humikbi. Paano kung hindi natin kayanin ang malayo sa isa't isa? Pinunasan ni Charmaine ang kanyang mga luha gamit ang sariling palad. Kaya natin to. Magtiwala tayo sa isa't isa. Tatawag na lang tayo palagi. Hindi ba't yun ang sabi ko sa'yo? Basta hindi ka bibitaw. Hindi rin ako bibitaw. Tumango si Jeyo, pero hindi pa rin mapawi ang bigat sa kanyang dibdib. Charmaine, natatakot ako. Natatakot akong mawala ka sa akin habang inaabot ang pangarap ko. Ngumiti si Charmaine kahit basang-basa ang mukha ng luha. Hindi ako mawawala, Jeyo. Kahit malayo ka, nandito pa rin ako. Huwag mong isipin na mawawala ako sa'yo. Hindi ganun kadali yon. Matagal silang nanatiling tahimik. Kaya naman, nagbihis na rin sila. Parang ayaw nilang umalis sa lugar na yon dahil alam nila na darating ang araw na hindi na nila yun magagawa ng magkasama sa mga susunod na taon. Nang sumapit ang Sabado, sa kanilang huling pagkikita bago umalis, mas lalo silang naghirap. Nasa terminal ng bus si Jeyo, dala ang isang lumang bag at ilang gamit na pinaghirapan niyang bilhin mula sa kanyang trabaho. Si Charmaine naman ay nakatayo sa tabi niya, pilit na nakangiti pero halatang nanginginig na sa luha. Sige, sakay ka na, garal-galang boses na sabi nito. Kumawala si Jeyo sa yakap. Tumingin siya sa malayo sa mga bus na nakahilera at pakiramdam niya bawat isa ron ay parang pintuan papalayo kay Charmaine. Hinawakan niyang muli ang kamay ng nobya. Charmaine, hindi ko alam kung gaano katagal bago kita muling makita. Pero pangako, lahat ng to para sa atin. Para sa pangarap natin. Tumango si Charmaine kahit nangingilid ang luha. Alam ko, at ako gagawin ko rin ang lahat para makapagtapos dito. Magiging proud ka sa akin pagbalik mo. Sandaling natahimik si Jeyo bago niya muling niyakap ng mahigpit si Charmaine. Huwag mong kalimutan. Araw-araw kitang tatawagan. Araw-araw kitang iisipin. Ngumiti si Charmaine habang nakasubsob sa balikat nito. At ako rin, araw-araw kitang hihintayin. Tumawag na ang konduktor. Isa na lang, paalis na. Huling biyahe na to. Doon na tuluyang bumigay si Jeyo. Bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi habang pilit na bumibitaw sa yakap ni Charmaine. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Jeyo. Sagot ni Charmaine at umiiyak na rin. Sige na, lumaban ka ron para sa pangarap natin. Mabigat ang bawat hakbang ni Jeyo papasok sa bus. Nang makaupo na siya, agad siyang dumungaw sa bintana. Nandoon si Charmaine, nakatayo, kumakaway habang pumapatak ang mga luha. At habang unti-unting umaandar ang bus, habang papalayo siya sa bayan at kay Charmaine, isang bagay ang malinaw kay Jeyo. Iiwan niya man ito ngayon, ngunit sa puso niya, si Charmaine ang dahilan kung bakit siya lalaban sa Maynila. Dahil kahit gaano kahaba ang distansya, hindi nito mabubura ang pagmamahal nilang dalawa. Unang pagkakataong tumapak si Jeyo sa Maynila, para siyang dinala sa ibang mundo. Maraming sasakyan, maraming tao at kahit gabi, buhay na buhay pa rin ang kalsada. Hinigpitan ni Jeyo ang hawak sa lumang bag na nakasabit sa balikat. Ito na, dito ako magiging doktor. Ang tinutuluyan niyang dormitoryo ay malayong malayo sa mga gusaling nakita niya mula sa bus. Nakasingit yon sa makipot na eskinita sa likod ng bakery. Para bang isang pitik na lang, guguho na. Umiingit na rin ang kahoy na hagdan habang paakyat siya sa ikalawang palapag. Room 6, sabi ng landlady sabay abot ng susi. May 3 ka pang kasama. Huwag kang gagawa ng gulo. Pagbukas ni Jeyo sa pinto, sinalubong siya ng matapang na amoy pawis at basang labada. 2 double deck ang halos sumakop sa lahat ng espasyo
at iisang electric fan lang ang mahina-hinang umiikot. Isang binatang makakapalang salamin ang napatingin mula sa mesa nito na puno ng aklat. Bagong roommate? Tumango si Jeyo. Jeyo. Ramil. Tipid na sagot nito bago muling bumalik sa pagbabasa. Mula naman sa itaas ng kama, ngumiti at kumaway ang isa pa. Welcome sa paraiso natin. Ako si Joel. Huwag mong intindihin ang amoy. Masasanay ka rin. Pinilit ngumiti ni Jeyo at inilapag ang bag sa bakanting ibaba ng kama. Hindi man maganda, yun ang simula niya. Nang maayos ang mga gamit, medyo naiinitan siya kaya tumambay siya sa balkonahe. Doon lang muna siya nagpahinga. Sa simula, wala pa naman siyang iisiping bayarin dahil marami pa siyang ipon. Pero siguro ay maghahanap muna siya ng trabaho para matustusan ang mga pangangailangan niya roon. Hello, Charmaine. Sabi agad ni Jeyo nang sinagot nito ang tawag. Jeyo, kumusta ka na? Nandyan ka na ba? Tumugon naman siya kaagad. Oo, nandito na ako. Kararating ko lang. Huminga ng malalim sa kabilang linya ang kanyang girlfriend. Mabuti naman. Mag-ingat ka dyan ha. Kainin mo na yung pinabaan ko sa yung adobo. Huwag kang magpapabaya dyan ha. Malungkot siyang napangiti. Namimiss agad kita. Kaya natin to, Jeyo. Mag-uusap naman tayo sa cellphone. Kapag may time ako, kapag may pera ako, susubukan kong bumisita dyan. Luluwas ako o kaya pwedeng ikaw din. Basta kapag gusto may paraan. Kaya huwag ka nang masyadong malungkot dyan. Basta mag-aral ka ng mabuti. At kapag may problema, pwede kang tumawag sa akin. Parang hinaplos ang kanyang puso. Para sa kanya, si Charmaine na lang ang natitirang pamilya niya. Kaya lahat ng ginagawa ni Jeyo para rin sa kanyang nobya. Para magkaroon rin sila ng magandang buhay. Nakahanap siya ng trabaho. Naging service crew si Jeyo sa isang fast food restaurant. Napapagod ang katawan at utak niya, pero alam niyang kinakaya niya naman. Balak mong magtrabaho habang nag-aaral? Di ba sa public university ka nag-aaral? Tanong ni Ramil sa kanya. Tumango naman siya. Oo. Sumagot naman ang kasama niya sa kwarto. Mahirap yan, scholar ka pa. At dahil scholar ka, inaasahan nila na dun ka lang magpo-focus. Ang mga prof dyan, kapag nakiusap ka, kunwari na late ka, hindi nila tatanggapin ang excuse mo na working student ka. Tapos nursing pang kinukuha mo, siguradong mapapagod ka. Napalunok si Jeyo. Hindi siya nagsalita. Kinakaya niya pa naman. Kailangan niya lang mag-adjust. Kapag hindi niya nakinaya sa pagiging service crew, maghahanap na lang siya kung saan pwedeng mag-tutor. Kaso, wala pa siyang masyadong kilala roon, kaya mahirap maghanap ng bata o estudyanteng tuturuan. Hanggang sa nagsimula na ang klase. Umupo si Jeyo sa malawak na lecture hall at tila nalunod sa dagat ng estudyante. Nag-aral siya ng mabuti. Kapag may oras, wala siyang ibang inaatupag kundi pag-aaral. Nagiging pahinga niya lang kapag nag-uusap sila ni Charmaine sa cellphone. Kumakain ka naman ba dyan ng maayos? Tanong ng kanyang girlfriend. Sumagot naman siya habang naglalaba. Oo, kumakain naman ako. Hindi ko pinapabayaan ang sarili ko. Ikaw, kumusta ang pag-aaral? Kapag nahihirapan ka, pwede kang magpatulong sa akin. Mahinang tumawa si Charmaine. Okay lang ako. Kaya naman, saka hindi ako masyadong nahihirapan kasi scholar ako ni Mayor. Nailakad kasi ako ni nanay. Alam mo naman yon, nagtatrabaho sa munisipyo. Basta kapag kailangan mo ng pera, magsabi ka sa akin ha. Marami pa akong extra dito. Kapag may mga kailangan kang libro, sabihin mo lang sa akin. Alam kong book lang ang magpapasaya sa'yo at puhunan mo ang mga libro. Napakagatlabi si Jeyo. Ang totoo, may problema siya. Baka mapilitan siyang mag-resign sa trabaho. Nawawala na kasi siya ng oras sa pag-aaral. Hindi niya pwedeng pabayaan ang pag-aaral dahil kapag bumagsak siya, mawawala ang kanyang scholarship. Kailangan niya ng trabahong mas hawak niya ang oras. Yun nga lang, wala pa siyang nahahanap. Sorry, pero pwede bang makahiram, Charmaine? Due date na kasi next week. Kailangan ko nang magbayad dito sa landlady na inuupahan ko. Sorry, nagipit lang ako. Nahihiya niyang sabi. Sumagot naman agad ang kanyang girlfriend. Oo naman, sigat ipapadala ko sa iyo ang mga natitira kong pera. Wala naman akong pagkagastusan. Nakahinga ng maluwag si Jeyo. Labis ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman,
Nakahinga siya ng maluwag dahil may pangbayad na siya. Ang dami lang kasi talagang gastusin sa kurso niya kahit sabihin pang scholar siya at may allowance na natatanggap. Pagkatapos ng tawag, nagbalik siya sa pag-aaral habang iniuunat niya ang nananakit na kamay na patingin si Ramil. Grabe ka, Sabi nito. kung mag-aaral ka, akala mo naman sasaba ka sa board exam. Mahinang ngumiti si Jeyo. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras. Saka palagi kong nire-refresh sa utak ko ang mga inaaral ko para wala akong nakakalimutan kahit na lumilipas ang panahon. Tumawa si Joel mula sa itaas habang ninunguya ang tinapay. Relax pare, baka masyado kang ma-burnout. Wala akong choice. Mahinang sagot ni Jeyo. Ito na lang ang pag-asa ko. Hindi na nag-usisa pa ang mga ito. Marami na siyang tiniis na hirap kaya hindi siya pwedeng mabiguroon. Sino yung katawagan mo kanina? Girlfriend? Biro ni Joel. Tumango naman siya. Oo, girlfriend ko. Naiwan sa probinsya namin. Pero sa totoo lang, higit pa roon si Charmaine. Ito ang kanyang sandigan, ang kanyang uuwian. Siguradong-sigurado na siya sa mga plano niya para sa kanilang dalawa ni Charmaine. Lumipas ang mga linggo't buwan at sinubok siya ng Maynila sa paraang hindi nagawa ng probinsya. Mas lalong naging mahirap ang mga aralin, mas bumibigat ang mga libro. May mga araw na gusto niya nalang sumuko. Ngunit bawat sandali ng panghihina, si Charmaine lang ang tumutulong, sumasalo ng problema niya, lalo na sa pera, at ang nagpapalakas ng kanyang kalooban. Nakakapagod na. Reklamo ni Jeyo. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Ang galing-galing mo kaya? Saad ng dalaga mula sa kabilang linya. Mas naniniwala ako sa iyo kaysa sa kahit na sino. Kung mahirap, ipikit mo ang mga mata mo at isipin ang bukid sa atin. Lagi akong nakasabay sa laban mo. Sana nandito ka, Charmaine. Pero baka mas mabuti na rin na wala ka. Ang dami mo nang isinuko para sa akin. Tumawa naman ito. Wala yon. Alam mo namang suportado kita dyan sa pangarap mo. Matagal, magastos, mahirap. Pero alam kong kakayanin mo at kakayanin ko rin na tumulong sa'yo. Idinantay niyang noo sa pahina ng libro. Gusto niyang maging karapat-dapat sa sakripisyo ni Charmaine, ngunit bawat hakbang palayo ay tila hakbang din papalayo kay Charmaine. Gayunpaman, magbabago ang lahat sa kanila ni Charmaine sa pagdating ng isang babae sa kanyang buhay. Isang umaga, nasa pinakadulong mesa si Jeyo. As usual, nandoon na naman siya para mag-aral. Mahina siyang bumubulong habang sinusundan ng daliri ang mga diagram. Wow, kinakausap mo talagang mga libro mo? Natatawang tanong ng isang babae. Napalingon si Jeyo at nagulat. Nakatayo sa harap niya ang isang dalaga at may pilyang ngiti sa labi. Malinis at planchado ang nursing uniform nito at kumikislap ang nameplate. Monique de la Vega na isang nursing student din. Maayos ang pagkakaban nito sa buhok. At kahit abalang lahat sa library, tila saksi ang lahat sa presensya ni Monique. Bakit? Sagot ni Jeyo. Anong kailangan mo? Bahagyang tumagilid ang ulo ni Monique para bang pinag-aaralan siya. Ay, Monique de la Vega, baka hindi mo maalala pero naging classmate mo na ako sa ilang subject. Gusto sanang ibaon ni Jeyo ang mukha sa libro, pero umupo na si Monique sa tapat niya nang walang paalam. Binuksan nito ang notebook. Ikaw si Jeyo, di ba? Yung scholar na galing probinsya? Oo. May narinig na ako tungkol sa'yo, sabi ni Monique sabay buklat ng notes. Top ka pa pala sa batch natin. Hindi masama para sa isang walang gaanong resources. Muling bumalik ang tingin ni Jeyo sa libro. Nag-aaral lang talaga ako ng mabuti. Ngumiti si Monique. Nakikita ko nga. Baka pwede mo akong turuan minsan. Nahihirapan kasi ako. Don't worry, babayaran kita. Parang personal tutor kita, ganon. Napakurap si Jeyo. Hindi niya alam kung tinutokso siya o totoo ang sinasabi. Pero may ningning sa mga mata nito. Bukod doon, kailangan niya ng pera. Siguro, pwede. Tuturuan kita. Maingat niyang sagot. Good, sabi ni Monique, sabay abot ng maliit na papel na may nakasulat na numero sa maganda nitong sulat kamay. Call me, at huwag ka mag-alala, ako nang bahala sa kape. May cafe ang tatay ko malapit sa ospital.
Doon tayo mag-aaral. Ayoko dito sa library. Masyadong awkward ang katahimikan. Napatigil si Jeyo. Tumayo si Monique, marikit ang kilos at iniwan siyang nakatitig. Sumama ang bago nitong amoy jasmine sa hangin. Habang tinitingnan ang dalaga na halatang may kaya sa buhay, nakalimutan ni Jeyo ang sikip ng dormitoryo, ang ingay ng mga jeep at ang mga pawis at sakripisyo ni Charmaine para sa kanya. Kinabukasan, naroon na siya sa labas ng cafe na binanggit ni Monique. Hindi yun katulad ng alinmang lugar na napuntahan niya. Maganda roon at halatang mayayaman ang pumupunta. Sa loob, kumakaway si Monique. Casual ang suot nito ngayon, ngunit kaakit-akit pa rin. Jeyo, dito ka. Umupo siya ng kinakabahan. Pilit tinatago ang magaspang na kamay sa ilalim ng mesa. Inorderan na kita. Masigla nitong sabi. Ako nang nag-order ng coffee mo. May mga heavy meal din dito since alam kong aabutin tayo ng lunch. Ibinaba ng waiter ang mainit na tasa. Nag-atubili si Jeyo, ngunit nang malasahan niya, kumalat ang init sa katawan niya. Malayo yon sa instant coffee na kanyang nakasanayan. Masarap? Tanong ni Monique. Tumango naman siya. Grabe, ang sarap. Kita mo? Malumanay ang tawa ni Monique saka yumuko ng kaunti. Halika na, mag-aral na tayo. Alam kong mahirap ka but one day kaya mo na rin kumain sa mga ganitong klaseng lugar. Mabigat ang paglunok ni Jeyo. Ang totoo, pinapangarap niya rin ang mundong mayroon si Monique. May kumislot sa loob niya. Isang pananabik na matagal niya nang itinago sa ilalim ng paghihirap. Maging higit pa sa anak ng isang lasenggo, makalayo hindi lang sa kahirapan, kundi sa alaala nito. Lumipas ang mga araw, naging linggo, patuloy pa ring nagsisipag sa pag-aaral si Jeyo, ngunit laging nakadikit sa kanya si Monique. Kumakaway ito sa mga pasilyo, minsan ay nag-aabot ng mga mamahaling gamit o pagkain. Minsan ay inaaya siyang sumakay sa magarang kotse nito. Wala naman siyang choice dahil ito ang trabaho niya ngayon. Galante rin magbayad, nakakalibre pa siya ng pagkain. Jeyo, nagdagdag ako ng ilang extra shift para makapagpadala ka ng kaunti pa. Bumili ka naman ng para sa sarili mo. Hindi lang puro libro. Deserve mo rin. Masayang sabi ni Charmaine sa kanya. Huminga siya ng malalim. Charmaine, sa'yo na lang yan. Huwag ka nang magpadala. May trabaho na naman ako at may pera pa ako. Pagkatapos ng tawag, kasama niya na naman si Monique sa isa pang cafe. Natatawa sa mga kwento nito, umiinom ng mga inuming hindi niya kayang bilhin mag-isa. Mahina ang bulong ng puso ni Jeyo, inuulit ang pangalan ni Charmaine. Pero tinabunan niyo ng malakas na tinig ng ambisyon sa pamamagitan ni Monique. Dinala rin siya ni Monique sa mga rooftop bar, pinakilala sa mga kaibigan nito. Dinadala rin siya ni Monique sa mga mamahaling restaurant. Willing naman siyang sumama, interesado na magsaya kahit papaano at maranasan ang buhay na mayroon ito. Nalaman niya rin kung gaano ito kayaman. Kayo ang may-ari ng ospital na to? Tanong ni Jeyo nang makapasok sa napakagandang ospital at mukhang mamahalin. Tumango naman ang dalaga. And someday, ako nang magmamanage dito. Kung hindi ako maging successful sa pagiging doktor, pamamahalaan ko na lang to. Hinawakan ni Monique ang kamay niya at iginiya siya sa elevator. Hindi makapagsalita si Jeyo. Para bang kayang ibigay lahat ni Monique. Ramdam niyang gusto siya nito, kaya sa halip na bitiwan, mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng dalaga. Napakagatlabi naman ito. Hanggang sa nagsasaya sila sa bar, umamin ang dalaga sa kanya. Gusto kita, Jeyo. Sabi nito na medyo tipsy pa. Tipsy na rin si Jeyo pero naiintindihan niya pa naman ito. Tiningnan niya ang dalaga para bang sandali niyang nakita si Charmaine kay Monique. Kaya sa halip na tumugon, malalim niyang hinalikan ng dalaga na agad naman itong tinugon. Namalayan na lang ni Jeyo na nasa kondo na siya ni Monique at magkaugnay ang kanilang mga katawan sa init. Pero nang matapos, natulala na lang si Jeyo. Malinaw sa kanya na niloko niya si Charmaine. Mahal niyang girlfriend niya, pero may parte sa kanya na nakikita si Monique na isang oportunidad. Isang oportunidad na hindi niya pwedeng pakawalan kahit na parang niloloko niya na lang din ang sarili niya. Girlfriend mo na ako, 'di ba?
Malambing na tanong ni Monique. Napalunok si Jeyo. Oo. Maya-maya'y umuwi na rin naman siya. Kailangan niya pang mag-aral. Ganoon din ang dalaga. Pero pagdating niya sa dorm, nagulat siya sa bisitang dumating. Jeyo! Nakangiting sinalubong siya ng yakap ni Charmaine. Umawang ang bibig ni Jeyo. Hindi ka nagsabi na bibisita ka. May day off ako, saka wala akong pasok sa school. Masigla nitong sabi at lumapit pa. Naisip kong dumalaw. Nagdala ako ng pagkain at gumawa ng bibingka para sa'yo. Alam kong miss na miss mo ng lutong bahay. Napatitig si Jeyo sa supot at biglang sumagi ang kirot ng pagkakasala. Kagabi lang may nangyari sa kanila ni Monique. Ito man ang iniisip niya habang ginagawa yon, niloko niya pa rin ito. Namumuo ang luhang niyakap niya ang dalaga. Tumawa si Charmaine na labis na nagpakirot sa kanyang puso. Ang higpit ng yakap mo, miss na miss mo na siguro ako, no? Kung wala kang gagawin, ipasyal mo naman ako rito. Napapikit si Jeyo at tumulo ang mga luha. Charmaine, Mataman siyang tiningnan ng dalaga at pinunasan ng mga luha niya. Mukha kang pagod. Kumakain ka ba ng maayos? Sobra ka bang nag-aaral? Saan ka nag-aaral? Inumaga ka ng uwi. Pinilit niyang umiti at hinaplos ang mukha nito. Ayos lang ako. Napangiti naman ito. Alam kong kaya mo. Naniniwala ako sa iyo, Jeyo. Tumagos sa kanya ang mga salitang yon. Mahal niya si Charmaine. Ginawa nito lahat para sa kanya. Pero nagawa niya pa ring lokohin. Dahil kahit na marami itong naitulong, hindi niya maitatanggi na mas makakatulong sa mga pangarap niya si Monique. Nang araw na yon, hindi na muna siya nag-aral. Binigyan niya ng oras si Charmaine. Dapat nakikipag-break na siya. Dapat sinasabi niya na ang totoo. Pero hanggang sa makauwi ito, hindi niya pa rin kayang sabihin. Wala pa siyang lakas ng loob na sabihin. Kaya sa mga lumipas na buwan, 2 ang naging girlfriend niya. 2 ang kanyang pinagsasabay at sobrang nagigilty na siya roon. Kaya sa sunod na uwi ni Jeyo sa probinsya, kailangan niya na yung buksan sa dalaga. Jeyo! Nakangiting sabi ng dalaga at hinalikan siya sa mga labi. Mabuti at nakauwi ka na. Mahigpit niya itong niyakap. Sinikap kong makauwi ngayong break. Miss na kita. Totoo yon, miss na miss niya na ito. Si Charmaine lang naman ang laman ng kanyang puso. Kahit na pinipili niya si Monique, ito pa rin ang isang taong minahal niya ng todo at hindi makakalimutan. Sa ilang araw na pananatili, hinayaan ni Jeyo ang sarili na maging masaya sa piling nito. Sinulit niya ang mga natitirang araw na kasama ang dalaga. Gumagawa ng mga bagong alaala na babaunin niya. Next year, medical school ka na, no? Mas mahal doon pero alam kong kakayanin mo. Teacher na naman ako ng panahong yon. Kapag need mo ng panggastos, magsabi ka lang sa akin. Nakangiting sabi ni Charmaine. Parang may humawak ng mahigpit sa puso niya. Hindi niya alam kung papaano sasabihin. Hindi niya batid kung paano pakakawalan si Charmaine, ang babaeng mahal na mahal niya, nandyan para sa kanya at tinuturing niyang pamilya. Pero may karapatan pa ba siyang sabihin na mahal niya ito? Pag-ibig pa rin bang ginagawa niyang panloloko? Pag-ibig pa rin bang pagpili niya sa ibang babae para lang matupad ang mga pangarap niya? Subalit bago pa siya makaamin, mukhang sa iba na malalaman ni Charmaine. Maulan ang gabing yon, bukas na ang alis niya pabalik ng Maynila, pero hindi niya pa rin magawang sabihin kay Charmaine ang totoo. Hanggang isang katok ang bumasag sa lahat ng iniisip niya. Jeyo! Tawag ni Charmaine mula sa labas. Parang hinigpitan ang kanyang dibdib sa tinig na yon. Si Charmaine. Pumunta agad siya sa pinto at binuksan yon. Naroon si Charmaine, basang-basa sa ulan at namumugto ang mga mata. Charmaine! Mahina ang bulong ni Jeyo at agad na tumabi. Magkakasakit ka. Pumasok ka. Nanginginig ang tinig nito. Totoo ba? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong lokohin, Jeyo. Malakas na sinuntok ni Charmaine ang kanyang dibdib. May nakakita sa inyo. Ang tita ko nang lumuwas siya sa Maynila. May ibang babae ka. Sino yon? Naninikip ang dibdib ni Jeyo.
Bumuka ang kanyang bibig, ngunit parang tinik ang mga salitang ayaw lumabas. Sa halip, tumulo na ang mga luha niya. Mas lalong napahikbi ang dalaga. Sabihin mo, Jeyo, kailangan mo pa ba ako? Walang hiya. Sabi ng tiya ko mukhang mayaman yung babae. Ano, ipinagpalit mo ako sa mas mayaman? Hindi ba sapat ang mga itinulong ko sa'yo? Hindi pa ba ako sapat? Ha? I'm sorry. Nanginginig na sabi ni Jeyo. Umalpas na rin ang hikbi niya nang paulit-ulit siyang hampasin ni Charmaine. Masakit para sa kanya nasaktan ng ganoon si Charmaine. Pero nagkamali na siya at hindi niya na mababawi pa yon. Mahal kita. Naghihinang sambit ni Jeyo. Malakas siya nitong itinulak. Mahal? Mahal? Niloko mo ako eh. Ano? Mahal mo ako pero mas kailangan mo yung babaeng yun? Ganun ba? Hindi mo lang ako sinaktan. Ininsulto mo rin ako. Charmaine, Inabot ni Jeyo ang kanyang kamay ngunit iniwas naman agad ng dalaga. hindi. Wala ka ng karapatang hawakan ako, Jeyo. Ang kapal ng mukha mo. Dinurog siya ng katotohanan. Hindi man niya nasabi, ngunit sa kanyang pananahimik, sa duwag na puso, pinagtaksilan niya si Charmaine. Umiling si Charmaine. Hindi na ako magmamakaawa para manatili sa buhay mo, Jeyo. Hindi na. Gusto niyang pigilan ang dalaga. Ngunit sakal siya ng kanyang ambisyon, kaya nanatili siyang nakapako roon at hindi na ito sinundan pa. Nang makabalik sa Maynila, ipinagpatuloy ni Jeyo ang relasyon kay Monique. Walang kaalam-alam ang dalaga na may iniwan siyang babae sa probinsya. Hindi na rin naman kailangan malaman yun ni Monique. Nang makatapos sa nursing, doon na sila nag-decide na magpakasal. Magiging asawa niya na ito habang nasa medical school siya, samantala, ititrain na si Monique ng mga magulang na pamahalaan ang ospital ng mga ito. Ngunit habang nakatayo si Jeyo sa altar, suot ang magarang Amerikana, namumuo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa lungkot at pagsisising sinaktan niya si Charmaine para roon. Pero iniisip niya na lang na pagkatapos nun, magiging maayos ang pag-aaral niya. Magiging doktor si Jeyo at mamumuhay siya ng marangya. Bumukas ang mabibigat na pintong kahoy at pumasok si Monique. Matamis itong nakangiti habang papalapit sa kanya. Ngunit kasabay ng pagtaas ng tinig ng wedding song nila, sumagi sa isip ni Jeyo ang isang larawang hindi niya inaasahan. Mas lalo siyang naluha nang ma-imagine si Charmaine na naglalakad sa altar papalapit sa kanya. Napalunok siya at pinunasan ang mga luha. Kailangan niya nang tigilan ang pag-iisip kay Charmaine. Kailangan niyang panindigan at mahalin si Monique dahil ito na ang kanyang pinili. Jeyo Santos, tinatanggap mo ba si Monique de la Vega bilang yung magiging asawang lubos na minamahal ayon sa batas at sa simbahan? Naninikip ang lalamunan ni Jeyo. Sandali siyang natigilan. Opo, sagot niya sa huli. Tinatanggap ko po, Father. Kumikinang ang mga mata ni Monique nang ito naman ang sumagot sa pari. Nang ideklara ng pari, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Lumapit si Jeyo. Malambot ang mga labi ni Monique na dumampi sa kanya. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at kumislap ang mga kamera na tila kidlat. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Jeyo, may bulong na pumunit sa gitna ng hiyawan. Bakit tila walang laman ang lahat ng sayang nakikita niya? Mabilis na lumipas ang 10 taon. Lumabas si Jeyo sa kanyang Mercedes-Benz. May ingat niyang isinara ang pinto at inayos ang kurbata. Good morning, Doc. Bati ng isang nurse nang makapasok siya. Tumango si Jeyo at pumasok sa opisina niya. May mga appointment pa siya kaya sinuot niya ng puting coat. Umupo siya, binuksan ang folder ng mga chart ng pasyente. Ngunit tumigil ang tingin niya sa mga larawan sa istante. Siya at si Monique sa kasal, isa pang larawan na pinuputol ang ribbon sa bagong wing ng ospital. Isa pa kasama ang mga politiko habang kinakamayan siya. Lahat ay perpektong tingnan, pero parang wala pa ring kaligayahan. Kinagabihan, dumating siya sa kanilang mansyon sa Quezon City. Bumukas ang mga gate
Bumungad ang makinis na damuhan, isang fountain at bahay na parang palasyo sa ilaw. Sinalubong siya ng mga kasambahay. Magandang gabi po, Doc. Nasa lounge po si Ma'am Monique. Natagpuan niya si Monique na nakaupo sa sofa habang nakatitig sa cellphone. Late ka na naman. Malamig na sabi nito at hindi man lang siya tinitingnan. Natagalan ng operasyon. Lagi na lang natatagalan, sagot nito. Halos hindi na tayo nagkikita. Inalis ni Jeyo ang korbata at pinipigilan ang sarili na makipagtalo. Magalit ka kung may iba akong ginagawa. Pero alam mo naman kung nasaan ako. Pumasok na si Liam sa school kanina, nakangiting sabi ni Monique. Hinalikan ni Jeyo sa pisngi ang kanyang asawa. 10 taon ang lumipas, hindi sila nagkaroon ng anak. Pero may pamangkin naman si Monique na ulila na sa mga magulang, kaya sila na ang umampon. Kapag tinitingnan niya si Monique, iniisip niya ba kung karma nila yon, may nasaktan siyang babae, kaya hindi sila magkaroon ng anak. Sa mga lumipas na taon, natutunan niya namang mahalin si Monique, pero hindi niya maikakaila na iba pa rin si Charmaine. Kahit matagal na, may puwang pa rin ito sa kanyang puso. Pero paano kung ang bahagi ni Charmaine sa buhay niya nagkaroon ng bunga na hindi niya alam? Nakatayo si Jeyo sa labas ng pediatric ward. Hawak ang listahan ng mga pasyente para sa araw na yon. Pagod na siya pero mahal niya ang pagiging doktor kaya nagpapatuloy siya. Ilang taon na rin siyang nabubuhay sa ganoong routine. May diagnose, may reseta, tapos lilipat na sa susunod. Inayos niyang stethoscope at pumasok sa silid. Isang batang babae na mga 10 taon ang nakaupo sa gilid ng kama at palihim na sinisipa-sipa ang hangin gamit ang paa. Maputla ang mukha nito pero matalim ang mga mata. Magandang umaga. Bati ni Jeyo. Ako si Dr. Santos. Ikaw siguro si Ariana. Nasaan ang guardian mo? Diretsong tumingin ang bata sa kanya. Hi, Doc. Lumabas lang po saglit si Mama para may itanong sa cashier. Natigilan si Jeyo ng ilang segundo. May kakaiba sa mga matang yon. Madilim, matalim, at may tahimik na tapang na parang katulad ng sa kanya. Mabilis niya yung itinaboy sa isip. Umupo siya sa stool malapit sa kama. Ariana, ano bang nararamdaman mo ngayon? Masakit po yung dibdib ko kapag umuubo ako. Sagot ng bata habang nakatitig pa rin sa kanya. Bahagyang ngumiti si Jeyo, sinusubukang pagaanin ang pakiramdam nito. Sige, tingnan natin kung anong dahilan para maayos agad. Habang ine-examine niya si Ariana, pinapakinggan ang paghinga at sinusulat ang findings. Lalo niyang nararamdaman ang kakaibang hatak. Ang paraan ng pagkiling ng ulo nito, ang pagkunot ng noo kapag naguguluhan, pati ang hugis ng ilong at baba, parang sobra ang pagkakapareho sa kanya. Masakit ba talaga? Tanong niya ng marahan. Minsan lang po, pero hindi po ako umiiyak. Matatag na sagot ni Ariana. Sabi po ni Mama, malakas ako. Napangiti si Jeyo. Mabuti yan, pero tandaan mo, kahit malakas ang isang tao, pwede pa rin umiyak. Normal lang yun. Kumislap ang mga mata ni Ariana. Umiiyak din po ba kayo, Doc? Nabitin si Jeyo, parang tinamaan siya ng tanong. Oo, dati, para sa nanay niya. Para sa lahat ng nawala, para sa iniwan niyang si Charmaine. Bahagyang umiti ang bata at hindi niya maintindihan kung bakit biglang kumirot ang dibdib niya. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na babae. Anak, nandito na si Mama. Nanlamig si Jeyo at nabitiwan ang ballpen. Nakatayo sa pintuan si Charmaine. Parang bumalik ang oras. Si Charmaine, ang babaeng minsang nagbuo ng mga basag niyang piraso. Nagsakripisyo para sa kanya. Naging kanlungan niya bago siya matangay ng pangarap at takot. Mas mature na ito ngayon, may bakas ng pagod sa mukha pero walang duda na ito pa rin si Charmaine. Mama! Sigaw ni Ariana at yumakap dito. Parang kulog na umalingaw-ngaw sa isipan ni Jeyo ang salitang yon. Mama? Naninikip ang dibdib niya. Mahigpit na niyakap ni Charmaine si Ariana. Pero nang magtagpo ang mga mata nila ni Jeyo, nagbago ang tingin nito. Napalunok si Jeyo. Charmaine, anong ibig sabihin nito?
Si Ariana, siya ba? Hindi, singit ni Charmaine. Ngunit si Ariana na inosente, ngumiti pa. Doc, si mama ko po. Lumapit siya sa kama at kumapit sa railing para hindi matumba. Nakatingin siya kay Ariana at doon niya nasilayan ng sarili. Ang mukha, ang mata, ang bawat pirasong hindi niya alam na hinahanap niya. Charmaine, Halos hindi na marinig ang boses niya. bakit hindi mo sinabi? Lumayo si Charmaine sa kama, kaya sumunod si Jeyo. Sa may bintana, pabulong silang nag-uusap. Mapait na tawa ang pinakawalan ni Charmaine. Sabihin? Matapos lahat ng ginawa mo? Matapos mo kong iwan? Kami, para lang sa pangarap mo. Umiling si Jeyo at parang nilalapa ng sariling konsensya. Hindi ko alam. Wala akong kaalam-alam na nagkaanak tayo. Dapat sinabi mo at may karapatan akong... Karapatan? Singhal ni Charmaine at nilingon si Ariana bago muling tumingin sa kanya. Nasaan ang karapatan mo nung mag-isa akong dinadala siya sa mundo? Nung ako ang nagpakahirap habang abala ka sa bagong buhay mo kasama ng iba. Parang pinagsasaksak si Jeyo ng bawat salita. Bumalik ang alaala ni Monique ng kasal na walang pagmamahal, ng mga desisyong pinatibay ng pride at takot niya. Lahat sumabog sa isip niya. Hindi ko alam. Pabulong na sabi ni Jeyo. Tinitigan niya si Ariana na gulong-gulo at ramdamang tensyon. Sinubukan niyang lumapit sa anak niya. Ariana, Pero hinila siya ni Charmaine papalayo. Huwag kang lumapit. Lumabo ang paningin ni Jeyo sa luha. Charmaine, pakiusap. Hayaan mo lang makausap ko siya. Maging parte ng buhay niya. Kalimutan na natin ang nangyari sa atin. Pero siya, anak ko siya. Ako ang doktor niya ngayon at gagamutin ko siya kaya lalapit ako sa kanya. Wala kang karapatang magsabi niyan. Nanginginig ang boses na sabi ni Charmaine. 10 taon kitang hinanap sa tuwing nahihirapan ako at wala ka. Ako ang naging nanay at tatay niya. Ako ang nagtaguyod. Ngayon lang ulit kita nakita. Akala mo may karapatan ka na? Bawat salita'y pumatay ng parte ng puso niya. Hindi ko siya iniwan. Ikaw ang iniwan ko at pinakamalaking pagkakamali yun sa buhay ko. Pero Charmaine, huwag mo siyang ipagkait. Hindi niya kasalanan ang mga pagkukulang ko. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Charmaine. Hindi kita pinagkakaitan. Pinoprotektahan ko lang siya. Hindi niya kailangan ng lalaki minsang pumili ng ambisyon kaysa sa pamilya. Hindi niya kailangan madamang bigat ng mga kasalanan mo. Ako lang ang kailangan niya. Muling binalikan ni Charmaine si Ariana. Gustong sumigaw ni Jeyo, lumuhod, magmakaawa. Pero nakita niya ang pader sa mga mata ni Charmaine. Dahil sa nangyari, nilipat ni Charmaine ng ospital ang anak nila. Gayunpaman, pinasundan niya ang mga ito. Hindi pwedeng pabayaan niya ang anak niya rito. May asawa na po si Charmaine, sir. Saad ng kanyang inutusan. Bali yun po ang tinuturing na ama ng anak mo po. 2 years ago lang po silang nagpakasal ni John. Natulala na lang siya. Maya-may pinalabas niya na ito. Mabilis na hinigop ni Jeyo ang alak at napapikit. Kung alam niya lang na may naiwan siyang anak kay Charmaine, baka nagdalawang isip siyang magpakasal kay Monique. Gayunpaman, alam niyang kasalanan niya ang lahat. Gumulo ang lahat dahil sa mga ambisyon niya sa buhay noon. Pero hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hinimas ni Jeyo ang sintido. Gusto kong maging parte ng buhay ko ang anak ko. Pero paano ko to sasabihin kay Monique? Masisira kami. Pero alang taon ko nang dalang kasinungalingang to. Kaya siguro hindi ako maging masaya kasi hindi ako totoo sa sarili ko. Sa mga lumipas na araw at mga linggo, inisip niya yon ng mabuti. Maaring may parte pa rin si Charmaine sa puso niya, pero matagal niya nang tinanggap na hindi talaga sila. Mahal niya rin naman si Monique at ang anak-anakan nilang si Liam, pero hindi rin naman siya matatahimik. Kaya sumubok pa rin siya kay Charmaine. Para rin siyang stalker na sumusunod kapag may oras siya. Pinagmasdan niya si Ariana na lumabas sa school, na sinundo ni Charmaine at ang asawa nito. Matagal niya nang tanggap na may nangyari sa kanila ni Charmaine. Gayunpaman, gusto niyang magkaroon ng silbi sa buhay ni Ariana. Gusto niyang makabawi, matawag nitong papa at maging ama rito. Wala ka sa ospital kanina, saad ni Monique pagka-uwi niya. Napabuntong hininga siya.
Dinaanan ko lang si Milan. Sandaling hindi nagsalita ang asawa niya bago muling tumingin sa kanya. Pwede ba akong humiling sa'yo? Pwede bang huwag ka nang magsinungaling sa akin? Natigilan si Jeyo at marahang lumingon dito. Monique, anong sinasabi mo? Tipid na bumuntong hiningang asawa niya. Alam kong manloloko ka. Manloloko rin naman ako. Pero mahal kita kaya ginawa ko lahat para mapasakin ka. Alam ko na may girlfriend ka nung college tayo. Alam ko at ako ang gumawa ng paraan para malaman ni Charmaine ang tungkol sa atin. Hindi naman ako mangmang para hindi ko malaman na may girlfriend ka habang pinipilit ko na ma-inlove ka sa akin. Alam ko rin na pinili mo ko kasi mas kaya kong suportahan ang ambisyon mo na maging isang doktor. Umawang ang bibig ni Jeyo. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Monique. Hindi niya alam na batid nito ang lahat ng nangyari noon. Alam ko naman na hindi ako ang mahal mo, pero mahal talaga kita. Tumulo ang mga luha ni Monique. Kaya ginawa ko lahat para sa akin ang bagsak mo, para ako ang piliin mo. At ngayon, hindi ko alam kung natutunan mo ba akong mahalin. Ayoko nang maging sinungaling. Matagal ko nang alam na may anak kayo ni Charmaine. Bago tayo ikasal, kinumpronta ko siya at sinabi kong huwag nang magpakita sa'yo. Alam mo na, di ba? Alam mo nang may anak kayo. Iiwan mo na ba ako? Sa halip na magalit, niyakap niya ito ng mahigpit. Naguguluhan siya sa lahat. May kasalanan si Monique, pero may kasalanan din siya. Inakit man siya ni Monique, desisyon niya pa rin na piliin ito at saktan si Charmaine. Kaya sino si Jeyo para magmalinis? Sino siya para magalit sa babaeng naging desperada lang para mahalin siya? Huwag mo kong iwan, Jeyo. Huwag mo kaming iwan ni Liam. Natatakot ako. Natatakot ako dahil hindi kita mabigyan ng anak. Naging sinungaling din ako sa'yo. I'm sorry. Papayagan kitang makita at makasama ang anak mo kay Charmaine. Basta wag mo akong iiwan. Hindi ko kaya. Alam kong marami akong nagawa. Pero ikaw na lang ang natitira sa akin. Umiiyak na sabi ni Monique. Hinaplos ni Jeyo ang mukha nito. Monique, I'm sorry. Naging sinungaling din ako sa'yo. Pero hindi kita iiwan. Oo, nagsimula tayo sa pagkakamali, pero natutunan din naman kitang mahalin. Ikaw ang pinaninindigan ko, kaya hindi kita iiwan. I'm sorry. Napayuko si Monique at hindi makatingin sa kanya. Kakausapin ko ulit si Charmaine. Noon natatakot ako na baka iwan mo ko at balikan mo siya kapag nalaman mong may anak kayo. Kaya hindi ko hinayaan na malaman mo. Pakiramdam ko, kaya ayaw din ipakita sa ni Charmaine ng bata kasi kinausap ko siya noon. Sorry, dahil naging makasarili ako. Muli niyang niyakap ang asawa niya. Naiintindihan niyang nararamdaman at iniisip ni Monique. Kung maaga niyang nalaman, baka hindi niya napigilang magbakasakali kay Charmaine. Gayunpaman, alam niyang pipiliin ito ang tama. At si Jeyo, pipiliin pa rin panindigan ang babaeng pinakasalan. Aaminin ko na may bahagi pa sa puso ko si Charmaine. Saad ni Jeyo at pinunasan ang mga luha ni Monique. Pero sa mga nakalipas na taon, natutunan na kitang mahalin. Hindi mawawala sa akin si Charmaine dahil hindi ko lang naman siya naging girlfriend noon. Naging pamilya ko siya. Pero ikaw, pamilya rin kita. Kapag nawala ka, Monique, pakiramdam ko hindi ko kakayanin. Kapag nawala ka, parang hindi ako makakahinga. Parang ikaw ang kalahati ng buhay ko. Kaya sana, huwag ka nang magduda na iiwan kita. Kasi sa 10 taon na magkasama tayo, minahal naman kita. Ang mga nangyari sa nakaraan, matagal ko nang tinanggap. May pagkakamali ako at may pagkakamali ka. Pero hindi tayo perpekto at naiintindihan ko yun. Mas lalong naluha si Monique at mahigpit siyang niyakap. Hinaplos ni Jeyo ang buhok nito. Ramdam niya naman ang mga takot nito. Wala ring silbi para magalit siya sa mga bagay na tapos na. Ang mahalaga, naging totoo na sila sa isa't isa at pinahahalagahan kung ano ang meron sa ngayon. Kaya nang sinubukan nilang harapin si Charmaine, magkasama na silang mag-asawa. Nang makita sila sa harap ng gate, napabuntong hininga ito. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ko kayo ginugulo pero sulpot kayo ng sulpot. Seryosong sabi ni Charmaine. Nagsalita agad si Monique.
Alam kong galit ka sa amin, lalo na sa akin. Pero gusto kong makausap ka at mag-sorry. Sana mabigyan mo ng chance ang asawa ko. Alam naming malaki ang pagkakamali namin sa'yo. Alam kong inutusan kitang layuan si Jeyo at huwag ipaalam na may anak kayo. Pero nagmamakaawa ako. Gusto ni Jeyo na maging parte ng buhay ng anak ninyo. Sana hayaan mo siyang maging tatay kay Ariana. Nagtagal sila sa labas. Para bang pinag-iisipan pa ni Charmaine kung tatanggapin sila. Mabuti ang puso ng dating nobya ni Jeyo at umaasa siyang hindi pa yun nilamon ng sobrang galit. Kaya nang pumayag ito, labis silang nagpasalamat. Nang makapasok sa bahay, nandoon ang asawa ni Charmaine habang kargang isang sanggol. Sa sahig, sa harap ng coffee table, nag-aaral naman si Ariana. Charmaine, Tanong ng asawa nito. bakit nandito sila? Pinapunta mo? Umiling si Charmaine. Hindi, kusa silang pumunta. Kausapin na rin natin para maayos na at makamove on na ang lahat. Mabait namang tumango ang asawa ni Charmaine. Bumilis ang tibok ng puso ni Jeyo nang sumilip sa likod si Ariana. Doc, ikaw po pala yan? Hi, Doc. Binibisita mo po ako? Magaling na po ako. Namuo agad ang mga luha ni Jeyo. Mabuti naman. Magaling ka na, Ariana. Humigpit ang hawak ni Monique sa kanyang kamay. Para bang ramdam nito na naghihina siya. Mabuti na lang dahil talagang naghihina siyang makita ang anak niya kay Charmaine. Huminga ng malalim si Charmaine at nilapitan si Ariana. Hindi ba, alam mo na hindi ang husband ni Mama ang totoo mong papa? Tumango naman si Ariana. Opo, sabi mo po na sa heaven ang papa ko. May kurot yun sa puso ni Jeyo. Hindi niya masisisi si Charmaine. Galit ito sa kanya kaya kung ayaw nitong maging parte siya ng buhay ni Ariana noon, nauunawaan niya yon. Ganito kasi anak. I'm sorry. Hinaplos ni Charmaine ang buhok ng anak nila. Naglay kasi ako noon. Buhay pang papa mo. Katulad ko, may sarili na rin siyang asawa at pamilya. At ang papa mo, siya ang doktor na nasa harap mo. Siya si Jeyo, ang totoo mong ama. Parang hindi makahinga si Jeyo. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya at marahang lumuhod. Ikaw po ang papa ko? Garalga ng boses na tanong ng bata. Bakit ngayon ka lang po? Saka, bakit kailangan maglay ng mama ko? Nanginginig ang mga kamay na hinawakan niya ang kamay nito. May nagawa kasi ako sa mama mo kaya nagalit siya. Pero bata ka pa para maintindihan lahat. Kaya kapag lumaki ka na, unti-unti naming ipapaintindi sa'yo. Pero sana ngayon nandito ako. Hayaan mo kong maging papa mo. Babawi ako anak. Pwede ba kitang yakapin? Dahan-dahang tumango si Ariana. Nang yakapin niya ito, kahit anong pigil ni Jeyo na humikbi, hindi niya na talaga mapigilan. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Parang nagkaroon ulit ng bagong saysay ang kanyang buhay. Pagkatapos nun, napag-usapan nila ni Charmaine ang tungkol sa co-parenting. Pumayag ito na dalhin si Ariana sa bahay nila tuwing weekends. Pero ihahatid pa rin nila pa uwi. Sapat na yun sa kanya. Hindi naman pwedeng magdemand siya ng masigit pa kay Charmaine. Kamukha mo yung anak mo, nakangiting sabi ni Monique nang pauwi na sila. Hinawakan ni Jeyo ang kamay nito. Salamat at hinayaan mo kong maging ama kay Ariana. Tumango naman si Monique. Gusto ko rin mapalapit kami ni Liam sa kanya. Kapag pupunta siya sa atin, gusto kong feel at home siya. Huwag muna kaya tayong umuwi. Mamili muna tayo ng mga gamit at mga regalo para sa kanya. Para mawili siyang bumalik sa atin. Mas lalong napangiti si Jeyo at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Masaya siyang unti-unti nang nawawala ang takot nito na binubuksan na nito ang puso para sa anak niya kay Charmaine. Nang makarating sila sa mall, parang hinahaplos ang puso ni Jeyo. Nakita niya kasing nag-e-enjoy itong mamili ng mga regalo at mga gamit para kay Ariana. Binili rin ito si Liam. Siguradong matutuwa si Liam. May atin na siya. Natatawang sabi ni Monique. Ang dami nating binili. Ang dami kasing magaganda. Babae pa siya kaya parang ang sarap bihisan. Kay Liam kasi parang medyo minimal lang. May Liam man sila. Alam ni Jeyo na gusto pa rin itong ng sariling anak. Nananabik pa rin si Monique para doon.
Katulad ng napagkasunduan, naging co-parents nga sila ni Charmaine. Wala na rin namang issue at nagkapatawaran na. Sa paglipas din ng mga taon, unti-unti nang nawala ang mga pagkailang. Hanggang sa naging 14 years old na si Ariana, naging mabubuti na silang kaibigan kay Monique at sa asawa nito. Papa, nakarating po kayo. Tita Monique! Tuwang-tuwang sabi ni Ariana. Hinihintay po kayo ni Mama saka ni Tito. Papasok na po kayo sa loob. Wow, ang laki naman po ng regalo nyo kay Nigel. Tumawa naman si Monique at dumikit sa anak ni Gio. Malaki kasi nag-request ng remote control na laro ang motor ang kapatid mo. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Tita, nakakahiya po. Sorry po, ang kapal talaga ng mukha nun. Natatawa na lang si Gio habang sinusundan ng mga ito. Nang makarating sa loob, nakipagbatian sila kay Charmaine at sa asawa nito. Masaya ang dalawa na nakarating sila ni Monique. Oh, sa loob na kayo kumain. Nakangiting sabi ni Charmaine. Wait at ihahanda ko lang ang lamesa. Umupo na sila ni Monique. Ngiti-ngiti si Gio habang nakikipagkwentuhan ang asawa niya sa mga bata. Maging si Liam, tinuturuan na kung paano gamitin ang regalo nilang mag-asawa. Opo, yung si Mama, ginisa po ang manliligaw ko, tita. Hindi ko naman po sasagutin. Sumbong ni Ariana kay Monique. Humalakhak naman ang asawa ni Gio. May iba ka pa bang manliligaw? Ang dami naman. Sasakit ng ulo ng papa mo sa mga ganyan. Tumawa rin si Gio. Napapanot na nga. Maya-maya'y dumating na ang mga pagkain. Inasikaso niya na si Monique. Yun nga lang, nang maamoy nito ang kaldereta, biglang naduwal si Monique. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Gio. Kaso, bago pa makasagot si Monique, naduwal na naman ito. Nagkatinginan silang dalawa. Ayokong mag-assume kasi hindi pa ako nagpapacheck up, Gio. Napakagatlabi si Monique. Pero 2 months na akong delayed sa menstruation ko. Nahihilo rin ako at sensitive sa mga amoy ng pagkain. Niyakap niya agad si Monique. Gusto niyang makasigurado. Ayaw niya munang umasa ito. Kaya pagkatapos nila sa birthday party, dumiretso na agad sila sa ospital. Pero halos mapalundag siya sa tuwa nang makumpirma ng doktor na buntis nga si Monique. Napahagulgol ang kanyang asawa. Sure ba yan, Doc? Talaga bang buntis ako? Tumango naman ito. Yes, madam. Niyakap ni Gio ang kanyang asawa. Marami silang pagkakamali, marami silang nagawang desisyon na nakasakit ng iba. Inisip pa nila na karma nila ang hindi pagkakaroon ng anak. Gayunpaman, natuto silang magpatawad at maging totoo sa mga bagay na kinatatakot nila. Kaya nagpapasalamat si Gio sa Diyos na binigyan sila ng pagkakataon at ipinagkaloob pa rin ang matagal nilang hinahangad. Ipinakita ng kwento ni Gio na ang tagumpay na walang kasamang pagmamahal ay walang saysay, na ang pagtataksil ay hindi na mababawi at ang nakaraan ay laging bumabalik dala ang katotohanan. Ngunit itinuro rin ito na kahit sa gitna ng pagkawasak, may paghilom kung pipiliin natin ang pagpapakumbaba, pagpapatawad at pananagutan. Tandaan din natin na hindi palaging ibinibigay ng buhay ang mga wakas na minimithi natin. Ngunit lagi nitong ibinibigay ang pagkakataon na bumuo ng mas mabuting bukas para sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.